Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang usapang millennial at ang palatuntunan ito, tampok po ang mga usapang millennial, ang mga interviews sa mga successful person, ang mga binago ng Diyos kung saan po ang mga kapatid na nagkamit ng magandang tagumpay sa kanilang buhay. Ito po ang usapang millennial. Si Brother America po nag-aanya sa inyo na pakinggan po ang mga successful person kung saan po ay sila nagtagumpay sa kanilang pagsisikap dito po sa usapang millennial. Ayan, at napakaganda po, napakinggan po natin ang mga na-interview po natin, ang mga tagumpay, ang mga binago, ang lahat-lahat, anuman pong dapat nating pag-usapan dito sa usapang millennial, samot-saring usapan sa panahon ng millennial, mga kapatid. Kaya nga po, tayo po'y halina at pakinggan ang mga pinagpala at mga binago, naging successful, mga tagumpay na mga persons kung saan sila'y nagsikap at nagpunyagi sa kanilang tagumpay. Ito ang usapang millennial. Alina, at tayo po ay magdiwang. Okay, muli po isang napakagandang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nandito muli sa usapang millennial dito po sa Takeover Holy Spirit TV channel. Dito po tayo ngayon sa compound ng El Shaddai Ministry. At narito po ang isang ating kakausapin, interviewin para po sa usapang millennial. Brother, good morning. Good morning po mga kapatid sa pananampalataya sa ating gawain. Ako po si Brother Emil, isa sa mga volunteer marshal ng AMBEL at the same time ng gawain. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, Brother Emil, ano po, nais ko pong maitanong sa inyo na paano ka po binago ng Panginoon? Year 2012 po, nasa government ako nang dumating yung isang malaking pagsubok sa buhay ko. Buhay pa ko yung father ko. At the same time, nag-resign po ako sa trabaho. In-encourage po ako ng mother ko na magbalik loob. Ang one way po, ang kagandahan po noon, dito mismo sa gawain, hinimok ako sa pamagitan ng aking ina at ng ibang mga mananampalataya na magbalik loob. Yun po, since 2012, pumasok po ako dito bilang isang marshal, sa volunteer. Hanggang ngayon po tuloy-tuloy. Pero ang blessing po ng Panginoon is dumadating sa tamang panahon. Hindi ko mat nagbalik ka is dire-diretso yung blessings. Ang malaking pasalamat ko po since then is hindi po ako nagkakasakit. At the same time, yung trabahong hinihintay ko, inabot po ng 4 years bago ko po nakuha. Pero hindi po ako bumitaw sa pananampalataya dahil pinangawakan ko po yung salita ng Panginoon. Walang tagapaglingkod ang kanyang pinapabayaan. Amen. Darating po ang panahon na susubukan ng iyong pananampalataya kung hanggang saan. Amen. Mula po noon, napatunayan ko na wala ka na po ibang kakapitan sa mundo kundi ang salita ng Diyos. Yes. Naging gabay ko po yan araw-araw. Kaya hindi ko kung kami po ay naglilingkod, wala po kami problema. Lahat po tayo dumadaan sa problema. Natural yan. Pero dahil nandiyan ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin, samahan niyo po ng taimtim na panalangin at pagtulong sa kapwa na walang kapalit. Ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ay darating. Aapaw. Kaya nga po totoo yung masabayan na siksik, liglig at umaapaw pa. Kahit po ngayong panahon ng pandemya, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Kahit anytime po pwede tayong maawa. Subalit sabi nga po ng ating punong lingkod, ang media ay napaka-powerful. So, kalimitan po yung mga dinidiscuss po sa TV is misinformation. Yes, totoo yan. Dahil po sa pera, meron po kasi malaking pera involved dito. Kaya po sa lahat ng mga mananampalataya, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Sundin po natin ang kanyang mga gawa. At sinisigurado po sa inyo, tsak po yun, lahat ng inyong kahilingan ay makakamtan. Amen. Huwag lang po kayo magsasawang humingi ng tawad at pananampalataya. Lalo na po yung gabay ng liwanag na sa kanya lamang makikita. Wala po sa tao yan. Basta po ang masasabi ko, araw-araw po tayo nabubuhay dahil sa awa ng Panginoon. Kaya po nararapat lang na tayo magpasalamat at ipagmalaki sa mga kasama natin dito sa mananampalataya na buhay ang ating Panginoon at sila po nakakaalam kung ano po ang mangyayari kinabukasan. So yung mga panawagan po ng buong lingkod about sa COVID, ang kinin po natin
natin, nag-celebrate tayo last week ng August, which is blessing pa rin hanggang sa every Saturday bumabalik na tayo. Yun nga lang po, ang pakiusap is makinig po tayo sa mga panawagan nila na kailangan po natin ng physical distancing. Kasi po, ang nagmo-monitor sa atin, hindi lang tayo, pati po government nakamonitor tayo. So lahat po ng atin ng AMBEL, ang pakiusap lang po sa atin ngayon, physical distancing at the same time, we're going to po yung dapat namin i-respect yung panawagan ng gobyerno. Dahil ang panawagan naman po ng ating público ay magpalain tayo lahat at makaiwas sa kahit ano pang sakuna or mga ganitong klaseng katulad pa ng kaya po thankful po kasi kahit di po ako naka-attend kahapon, ito po dumaan ako ng bisikleta lang. Saan ka ba umuwi? Sa Taguig po, brother. Oo nga pala. Brother, yung usapang millennial ba, paano ka, anong old life mo? Yes. Ang lola, at the same time, Hindi pa na sa mga paglalasing. Pero sa ngayon, ikaw ba ay may pamilya? Single pa? Marami, Brother Chris. Marami na po ako na-meet dito ng mga single din, pero dahil sa gawain tayo, mas masarap na makilala mo muna sila. At saka mas masarap yung sabi nga, bunga ng panalangin. Apo. O kay sarap daw mahalin kapag bunga ng panalangin. Lalo na sa age natin, di ba? Pero Oo. thankful pa rin ako kasi kahit naman, sabi ko naman, yan naman Ikaw- si Lord, bibigay niya naman kung sino yung tama para sa akin. Ikaw hindi pa at least kahit isa man lang, ako nakadalawa na Yun nga, nabalitaan ko. Brother Chris. Kasi Brother Rex, kung wala daw kayong kasama, pagtandaan nyo, sino totoo mag-aasikaso yan. sa Oo. inyo, di ba? Sabi nga no, Manisan Island, isa pa, yun, hindi dapat mag-isa ang tao, sabi sa Genesis. Actually, nabit ko na siya dito kaso hinihintay ko na lang ang sagot niya. Prayer na lang. Panalangin. Continuous Yes, prayer. brother. Brother Chris, anong masasayang final word mo para sa panahon ngayon na Okay po, ang final word ko po, ako po ulit si Brother Emil, isa po sa mga Emil pala. marshal ng gawain ng AMBEL at ng gawain ng Panginoon. Manatili po tayong tapat sa ating Panginoon. yes, Tandaan po natin, lahat po ng ito ay kaloob ng Panginoon. ayun. Kailangan lang po panghawakan ng kanyang salita. Pasalamatan mo ang milyon-milyon nating viewers sa Takeover Holy Spirit TV channel. Okay po, ako po ay nagpapasalamat sa milyon-milyong viewers ng Takeover Holy Spirit viewers. At the same time, naway maging malakas ang ating pananampalataya at manatiling buhay ang ating pag-ibig sa Panginoon. Marami pong salamat. Ayan, thank you, Brother Emil. Tayo po nandito sa Humble City of Faith compound sa Janicio, Parañaque City. Tayo po ay kasabay sa ating jogging at interview sa lahat ng mga nandito. Kaya po tayo nakaganito ang ating atayan. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Ito po si Brother America reporting here in Takeover Holy Spirit TV channel. God bless. So, usapang millennial, ayan po at napahinggan po natin ang mga naging successful, mga pinagpalang, mga persons na kung saan po sila sa kanilang pagtitiyaga, sa kanilang pagsisikap ay naging matagumpay, nagkaroon ng bagong buhay at binago ng Diyos. So ito po ang usapang millennial. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa po kayo napagpala ng ating pong broadcast. Kung kayo po ay hindi pa subscribers, please click subscribe below and please click the icon bell at i-click nyo po yung icon bell na may word na all. Pagpalain kayo ng Panginoon, please like and share this channel. May God bless you this program, Usapang Millennial. This is Brother Rex America in the Philippines, always welcoming the presence of the Holy Spirit. God bless you and bye-bye.